Hi everyone! Itong video natin ngayon ay yung nag-pilgrimage tayo. Set na tayo. Bus number 2. Wherever you go. So ayun na nga, alas 4 ng madaling araw ang assembly time ng mga sasama sa pilgrimage. Pero yung alas 4 ng assembly time, inabot ng alas 5. Huwag na magtaka, Pinoy tayo eh. Kaya naman, 5:30 na kami nakaalis ng Taguig. Ang pilgrimage nga pala ay sa Tarlac. Mga iba-ibang simbahan sa Tarlac. Pero yung isang simbahan na pupuntahan ay sa may Nueva Ecija na. Pero malapit lang daw naman sa boundary ng Tarlac, kaya isinama na yun sa itinerary. So ito nga, habang nabiyahe ay tamang tanaw lang tayo sa labas. Mga tanawin na nadadaanan. Kaya ako sumasama pag ganito may pilgrimage dahil isa ito sa mga gusto ko. Aliw na aliw ako pag habang nabiyahe, natatanaw ko yung kapatagan, ganyan, mga maberdeng damo, mga magagandang tanawin. Basta lahat na ata ng nakikita ko maganda sa paningin ko. At pagkatapos na 3 oras at kalahati na biyahe, mabilis lang naman dahil puro expressway yung dinaanan natin. Ay, nandito na tayo sa ating unang itinerary. Ito nga ay dito sa Nampikuan, Nueva Ecija. Ito ay ang Immaculate Conception Parish, Shrine of the Holy Face of Jesus. At ito nga yung kanyang paligid at loob ng simbahan. Excited ako dahil ito din ang first time natin na makarating ng Nueva Ecija. At habang kinukunan nga natin yung loob ng simbahan, napansin natin itong aso. Talagang gitnang-gitna siya dito sa aisle, nakaharap siya sa may pinto ng simbahan. At di siya natitinag kahit maraming tao pumapasok at dumadaan sa harap niya. Ano kaya nasa isip niya, no? Ano kaya ito? Naghihintay nung amo niya o talagang bantay siya dito sa simbahan? So ayun nga, pagpasok namin sa loob ng simbahan ay nag-alay ng konting panalangin, tapos nag-picture-picture. Pagkatapos dito pala sa likod nitong simbahan ay meron nitong parang cave. Pagpasok dito, ito ang mabungaran, yung Holy Face of Jesus. At pagpasok nga sa bandang loob ay ganitong dadaanan, madilim. Parang kuweba talaga. Lalo na pagpasok sa bandang loob. Makikita mo na parang kuweba talaga kasi yung bubong, yung dingding, parang mga bato ba na nasa loob ng kuweba. Yan. Ganyan, no? At itong mga nandito sa loob, mga iba-ibang santo, mga rebulto na nakadisplay dito. Kaya naman, tamang panalangin at picture-picture din. Pagkatapos ay lumabas na kami at balik na kami sa bus. Habang papunta kami sa susunod na itinerary, ay merong nagsasalita at pinapaliwanag kung ano yung history ng susunod namin pupuntahan. At dito nga itong Santa Faustina Parish, dito sa may Paniqui, Tarlac. Bali, 20 minutes lang ang aming binahe mula doon sa Nueva Ecija. Kaya pala sabi ay boundary lang siya ng Tarlac. So yun, ang ginawa dito ay katulad nung una, nag-alay ng konting panalangin, pagkatapos ay picture-picture. Pero ito ang kagandahan pag sumasama sa ganitong pilgrimage. Makikita natin yung iba-ibang itsura ng mga simbahan at iba-ibang structure at iba-ibang lugar. Siyempre kasama na dito ang pagdadasal, panalangin ako anong mga hiling mo sa buhay, ganon. At masasabi kong isa na ring blessing yung mapasama ka sa mga ganitong lakbayin. Aso na naman. At ito nga, natapos ang photo ops ay nakakita na naman ako ng aso. Habang pumipila kami dito sa may image ng Santa Faustina. Nakikipagsiksikan siya sa dami ng tao. So ito naman yung pangatlo naming itinerary. Ito ang San Sebastian Cathedral. Dito ito sa Tarlac City. Mas malaki itong simbahan na to kumpara do sa unang pinuntahan na dalawa. Dahil ito nga ay cathedral. At itong altar niya ay kakaiba rin. So yun, tapos ng konting prayer ay picture-picture ulit.
Bawat simbahan nga pala ay less than 1 hour lang ang pag-stay namin. O kaya mga 30 minutes lang. Kaya yun na mahirap dito, yung wala kang taga-picture, taga-video, ganan. Sariling sikap, kanya-kanyang selfie. Kasi nga, limited lang yung oras dahil marami pang pupuntahan. Imagine mo, from Taguig to Nueva Ecija to Tarlac to pabalik uli ng Taguig in 1 day lang. Bali kasi 6 na simbahan yung itinerary namin. Tapos iba-ibang bayan. At ito nga, nabiyahin na ulit kami papunta sa pang-4 na simbahan. Ito ay mga 2 oras ang layo mula dun sa Tarlac City. Dito ito papunta sa San Jose, Tarlac naman. Kung napapansin nyo sa video natin, ito ay paahon tapos paliko-liko. Dahil itong pupuntahan na simbahan ay sa mataas na lugar para siyang pabundok. Paakyat. Paakyat pa tayo doon. At itong lugar na ito ay dinadayo rin ng mga turista kasi marami tayo nasasalubong ng mga sasakyan galing doon. Ito nga pala ay ang Monasterio de Tarlac. Malawak ang lugar na ito. Malawak ang parking at maraming structure na simbahan. Bali 5 yata o 6 yung simbahan. At marami rin kaming nakasabay dito ng mga turista. Kaya masabi kong dinadayo itong lugar na to. Hindi nga lang pala simbahan ng meron dito. Marami rin dito ang kainan. At syempre, pag ganitong lugar, hindi nawawala ang mga souvenir items na mabibili. Nabot nga pala din kami dito ng mga 2 oras at kalahati. Dahil dito na kami nagtanghalian at nagmisa din si Father na kasama namin. Sakto lang naman dahil kung 30 minutes ka lang dito ay kulang na kulang para malibot mo ang lugar na ito. Sa pag-picture-picture na nga lang, nauubos ang oras eh. Ito yung mga souvenir item na binibenta dito. Karamihan mga religious items, as mga t-shirt, ganon. Meron din mga bags, wallets. Meron dito yung parang nila, specialty na paninda, yung yung kawayan na alkansya. Mura nga lang, 50 pesos lang. Lahat ng size, malaki o maliit. Ayun no. Meron din dito mga ref magnet. Yun ang kadalasan na binibili ko pag pumupunta ako sa ibang lugar. Kasi bukod sa napakaliit niya at napakanipis, hindi ka pa magdadala ng mabigat at wala ka pang extra bagahe. In fairness, maganda ang lugar na ito kaya pala dinadayo. Kasi bukod sa malinis at malawak ay malamig ang ambience kasi nga nandito na sa bundok. At syempre maraming mga puno. Yan, maberde ang paligid. Kaya presko at sariwang hangin yung malalanghap dito. Kita nyo naman gaano kaganda ang view. Ayan 360 degree. Kita ang mga bundok. Ito nga pala ang isa sa mga dinadayo dito. Itong napakataas ng statue ni Jesus Christ. Hindi ko alam kung gaano kataas yan, pero sobrang taas talaga. Grabe. At yung mga kainan dito, may mga overlooking view rin. Para bang kung nakarating na kayo ng Tagaytay, ganon, kitang-kita yung Taal Lake. Dito naman, kitang-kita ang mga kapatagan, ang mga kabundukan, ganon. Bukod sa souvenir items, ay may mga rin dito na paninda, mga pasalubong, mga pagkain, ganon. At ito, pagkatapos namin mag-ikot-ikot, ay tamang merienda lang kami dito. Siyempre, yan sinasabi ko, may overlooking view. At ito naman yung loob ng simbahan dito kung saan nagmisa si Father. At pagkatapos nga ng misa at group picture, ay lumarga na kami para sa susunod naman na itinerary. Gusto ko sanang habaan yung pagbibideo sa loob ng bus pero napansin ko kasi yung salamin ng bus ay may bakat na mga ulan kaya hindi maganda tingnan. So ito yung panglima namin na itinerary, yung San Nicolas de Tolentino. Dito naman ito sa may Capas Tarlac. Bali mga 15 minutes lang itinagal namin dito kasi hapon na. Ito yung last namin na itinerary, yung Santo Niño Parish dito sa Banban, Tarlac. Natapos kami alas 5 na ng hapon. Kaya nakarating kami ng Taguig alas 9 na ng gabi dahil nag-stop over pa kami sa Pasalubong Center doon sa may San Fernando, Pampanga para magmerienda at mag-CR na din. Yun lang muna. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye. God bless.